OMG, grabe to, deserve. Just now, breaking news, Vice ganda. Supalpal sa mga DDS supporters. Ano na naman yan, bye? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan na nga no, yung ating pag-uusapan ay itong si Vice ganda no, rumesback dito tayo ng mga DDS no sa isang concert niya no na talagang ipinakita niya doon na talagang minamak niya, okay, mocking si Tatay Digong no, minamak niya, na mention niya yung jet ski ni Tatay Digong at jet ski holiday raw na libre ang may promotion raw sa mga DDS papuntang The Hague ICC. So meaning to say, pinaglalaruan niya, pinagbabash niya, no? Parang tinatawanan pa niya ang kalagayan ni former President Duterte. Okay? Ayun, nakita nga natin yung video na yon. Yung concert ba ni Vice yun? No, na parang parang minamak nga niya si PRRD. Parang tinutokso niya pa. No, parang inaasar niya pa yung sa nangyari kay PRRD. 'Di ba? May mga nababanggit pang The Hague, tapos for DDS ganun lang, ganto, ganyan. Alam namin Vice, no. Sorry no kung magsasalita ako ng ganto sa iyo, no. Vice. No. Alam namin ako napakalaki ng galit mo sa mga Duterte. Naiinis ka sa mga Duterte, syempre natanggal yung ABS-CBN eh. Pero hindi ka naman nawala ng hanap buhay. Sabi nga ng iba dati, di ba? Nung masususpindi ka. Dahil sa parang may nagawa ka ata, no? Parang ganyan. Parang ang nangyari, yung programa nyo nasuspindi. Hindi ikaw. Parang ganun ba yon? Kahit na hindi ka na magtrabaho, mayaman ka na eh. Di ba? Ganon eh. Di ba? Kumbaga parang sobra yung ginagawa mo eh. Parang pambabastos. No, alam naman natin, no. Alam naman natin ang ugali mo. Kasi ang pinaglalaban talaga ng mga fans mo talaga. Ganyan naman talaga si Vice eh. Kung hindi mo masakyan ang ugali niyan, maiinis ka diyan eh. Okay, ganun ba? O kung ginagamit niya sa pagpapatawa, yung sinabi niya tungkol kay Tatay Digong, yung ginawa niya nung concert niya, sa tingin mo ba karapat dapat talagang gawin yun? Kailangan mo ba mangdusta ng ibang tao para maging katawa-tawa ka? Kasi bilang komedyante, di ba? Kung komedyante ka talaga, kung literal na komedyante ka, di ba? Hindi mo na kailangang gumamit ng tao para maging katawa-tawa ka, para umalipos ka ng tao, lumait ng tao. Kasi yun ang nakagawian mo eh. Kahit naman yung mga nagiging contestant nyo sa Showtime dati. Nilalait mo. Para maging, entertaining yung ginagawa mo. Kahit mapahiya na yung tao, kahit na palubugin mo yung tao, baliwala lang sa'yo, basta maging katawa-tawa ka lang. No? Parang hindi ka makakapagpatawa kung hindi ka nanlalait. Yun ang tactics mo sa pagpapatawa eh. Hindi ka katulad ng ibang komedyante na kahit walang nilalait na tao, talagang literal na nakakatawa. Yung makita mo pa nga lang yung mukha nila, talagang matatawa ka na. Kasi para sa akin, ako talaga hindi ko gusto yung mga pelikula mo eh. Siyempre, hindi ko naman. Kasi parang sa akin, parang trying hard kasi. No, pasensya na. Trying hard kasi ako sa pag-acting mo ng pagpapatawa. No? Hindi ko nga alam masyado mga pelikula mo eh. Pero iba talaga yung katulad nila Babalu, Redford White, yung mga nauna, 'di ba, yung mga komedyante dati na matignan mo pa nga lang sila eh. Kilos pa lang, nakakatawa na talaga. 'Di ba? Hindi sila gumagamit ng tao para maging katawa-tawa sila. Hindi sila gumagamit ng tao para manlalait sila para
maging entertaining sila sa tao. Ikaw yun ang taktika mo lagi. Ngayon, kung ginagamit mo yan sa concert mo, yung ginawa mo kay Tatay Digong, na ginamit mo yung mga DDS para maging katawa-tawa ka, mali yun. Sana maging maganda feedback sa iyo niyan. Pero nabalitaan natin hindi naging maganda yung feedback dahil may nabalitaan ako sa isang news na 1 million followers ang nawala sa iyo. 'Di ba? May totoo ba 'yon? 'Di ba? Isang buga lang ubos ang followers mo na halos 1 million. Tapos parang parang dini-activate na lang ng ng management mo yung Facebook page mo para hindi magtuloy-tuloy yung unfollow sa Facebook page mo. Kumbaga palalamigin muna yung ulo ng mga DDS. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi mo muna iniisip yung ginagawa mo. 'Di ba? Pumasok ako, alam mong kainitan 'Di ba? Kaya tuloy nadamay ka. Oh. Tawanan niya kasi gumagawa siya ng mga ganong mga show gamit itong issue sa politika. Okay? At hindi tayo papayag dyan. Babanatan rin natin si Vice Ganda doon, no? Kung ano ang kamalian sa ginagawa niya. Dapat bang i-include niya sa kanyang mga ganitong mga show, mga concert na isyong pampolitika? Na this is very sensitive. Hindi na. And at the same Sensitive time, may yun ginagawa pa siya dito na hindi magandang ehemplo sa mga kabataan. And remember, ikaw, Vice Ganda, is a influencer. Okay? Yes. Isa ka, artista ka, maraming humahanga sa inyo. Tapos, magpapalabas ka ng mga words na hindi maganda na nakikita ng mga bata. Okay? Mamaya, dapat siya ang tularan. babanatan yan natin lahat yung ginagawa ni Vice Ganda. Okay? Pero, pag-usapan Ayun, natin syempre, bago itong natin. si Bongbong Marcos. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits. 'Di ba? Ang haba na sinabi ko. Sorry, Sir Don Mar. Syempre, nais nating magbigay ng credits dito sa video at boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre, suportahan natin ang channel ni Sir Don Mar TV, no? Huwag niyong kalimutang mag-subscribe dyan, mga katunay. Syempre, pakibisita yan. At para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions na inilalabas ni Sir Don Mar TV. Ayan, ipagpatuloy natin. No? Nahanda na raw siyang tumulong sa Amerika kung sakasakaling ang Amerika ay tutulong sa Taiwan kung sila ay makipagbakbakan sa China. Patay tayo dito kasi madadamay tayo sa digmaan ito. Kung binalita ito ng ABS-CBN, mamaya ipapakita ko. Parang makapagpalakas ka lang no? Ano ka ba naman? Di ba, PBBM, no? Makikisama pa tayo dyan, nananahimik na yung bansa natin, makikisalo ka pa. Sa tingin mo ba hindi magiging epekto yan sa atin? No? Kumbaga kung nagpapalakas tayo sa Amerika, wag namang ganyan. Kung tayo mapag-inita ng ng China. Ano ba ang laban natin sa China? Sapat na ba yung mga gamit natin? Sapat na ba yung mga kakayahan natin para labanan yung China? No? Para sa akin, hindi Kaya nga yun ang iniiwasan ni PRRD. Dati. Kaya mas minabuti niya na makipagkaibigan na lang kaysa makipagpalitan ng ganyan kumbaga ayaw niyang mapahamak yung Pilipino. Kung ganyan ang gagawin mo, Diyos ko naman, para tayong pupunta sa kuweba ng mga leon. 'Di ba? Tapos patpat lang ang dala mo. Yan. Nakakatakot po itong mga sinasabi ni Bongbong Marcos, no? Pati ako, natakot ako dyan, ha? That's my opinion. Oo, delikado at, yun. ito, pag-usapan rin natin, nagkomentaryo itong si Bongbong Marcos sa impeachment ni VP Sara. Okay, yun ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like mo na at i-share itong video na ito. Don Mar para guys, TV. kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. Yan, huwag niyong kalimutan, like and share, Don Mar TV. Paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Punta na tayo dito sa ginawang pang-mocking ni Vice Ganda sa mga DDS at ni former President Duterte. Ganito kabastos si Vice Ganda na
ang treatment niya kay Tatay Digong. Ha? Mahal nating Tatay Digong. Ganito niya binastos. Tingnan nyo ha. Panoorin nyo. Nothing beats a jet-ski holiday. Ride now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water walking from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to BBS only. Big numbers and BBMs are prohibited. Huwag niyo kung subukan mga puntang kailan niyo. Unang-una, okay? Kumbaga, ang dami niyang concept na pwedeng gamitin eh. Ang dami niyang pwedeng sabihin, yun pa yung ginamit niya. So ito kasi parang ang ginawa ni Vice Ganda rito, parang may halong tira yan eh. Alam naman natin to, si Vice Ganda, ganyan eh. 'Di ba? Sa end ng kanyang matatawag ba natin itong parang icebreaker o sa isang kanta ni Regine? I don't know kasi hindi ko naman kabisado ko anong concert ito, anong show ito kasi hindi naman ako nanonood sa kanila eh. At the end sa kanyang bloopers dyan, no, na lumalabas siya bigla. Kasi trending itong ads na ito eh. Jet ski holiday, ganyan. Oo. Ang last na sinabi niya is wag niyong subukan mga putang ina niyo. Yan ang sinabi niya dito sa sa concert na ito. Remember, Vice Ganda, ito yung unang ibabanat ko sa iyo ha. Remember, yung mga nanonood dyan sa concert na yan, kahit mga, alam ko naman, I know for sure merong mga batang nanonood dyan kasi Vice Ganda eh, artista eh. Yung mga fans mo, it is all ages, of all ages. Kahit nga siguro mga elementary, meron dyan. Elementary to 18 years old to 50 plus, yung mga tumatangkilik sa iyo, mga fans mo. Okay lang sa mga matatanda. Pero how about sa mga bata na nag-iidolo sa inyo? Yes. O yung mga LGBT na mga bata. Mga gay na mga bata na sa iyo, fan mo. Tapos i-insert mo yung word na jutang ina mo, huwag niyo akong subukan. 'Di ba? Isa ka sa impluwensyang tao sa larangan ng sa mga artista. You are a failure, Vice Ganda. Tama yun kasi kung ikaw influencer ka, maraming sumusubaybay sa'yo. Siyempre, alam naman natin si Vice, wholesome siya eh. Diba, marami talagang nakikinig sa kanya. Kaya dapat nag-iingat siya sa kung ano yung mga sasabihin niya, sa kung ano yung ikikilos niya. Dahil hindi lang naman matatanda yung mga nanonood sa kanya, kundi may mga bata. Diba? Kung ikaw wholesome ka, dapat nagpapaka-wholesome ka na lang. Lalong-lalo na yung mga sensitibong usapan na ganito, yung mga ganyang klaseng sensitibo, hindi na dapat yan tinatalakay pa. Diyan sa mga ganyang klaseng pagtitipo na yan, sa concert na yan, hindi na dapat yan. Labas na ang politika dyan. Kasi nagtatanghal ka dyan eh. Ano ba ang kinalaman ni PRRD dyan? Ano ba ang kinalaman ni Marcos dyan? Ano ba ang kinalaman ng politika dyan? Di ba wala? Concert mo yan eh. Kailangan bang may pumasok dyan? Guess mo ba si PBBM dyan? Guess mo ba si Tambi dyan? Sino ang guess mo para magsalita ka ng ganyan, natirahin si PRRD para patunayan sa kanila na eto, galit ako ka dyan kay Digong. Ganto gagawin ko. Kailangan ba ipakita mo ng ganon? Diba? Sarili mong concert. Kung concert mo yan or what? Diba? Hindi mo na kailangan gumawa ng ganyan. Labas na ang politika dyan. Hindi ka na dapat sumasali dyan. Sa pagiging artista mo. Yung mga advice mo sa showtime, yung mga sa contestant mo, ganon. Mabubura yun lahat yung mga magagandang ginawa mo. No? Sa totoo lang. Nag-a-advise ba siya? Nag-a-advise. Kasi dati, kung matatandaan natin, di ba? Dati, yung mga dating showtime talaga sa ABS. Sa ABS. Alam natin, talagang, kasi may kapitbahay ako dito. May kapitbahay ako dito sa lugar namin na sumali ng showtime. Taga-lugar namin pala, kapitbahay ko. Taga-lugar namin. Pero kakilala ko yung taong yun. Kakilala ko. Ngayon, nagkwento siya. Kasi isa siya sa naging topic ni Vice noon. Nung sumali yung grupo nila sa showtime noon. Parang, sayaw ang talent nila eh. Naging parang target ni Vice. Diba? Kumbaga, nilait siya, napahiya siya, pinahiya talaga siya, talagang ganun. Ganun yung ginawa sa kanya. Napanood ko din yun. Kumbaga, sinabi niya sa akin, parang nalaman ko sa kanya, parang nahihiya siya sa mga sinabi sa kanya. Pero wala naman din siyang magawa. Parang naiinis na nga daw siya eh. Parang naiinis na siya sa mga sinasabi ni Vice.
Pero binabaliwala niya na lang. Siyempre, hindi naman siya pwedeng magwarla-warla dun. Matatalo siya kasi panalo naman sila nun eh. 'Di ba? Kaya kumbaga yung nandito na siya, parang doon na siya naglabas ng ng sama ng loob. Na parang hindi naman maganda yung ginawa sa kanya. Talagang yung panlalait na ginawa sa kanya is talagang nahihiya siya. Siyempre baka pag uwi sa lugar nito, ganun na yung sabihin sa kanya. Dapat hindi ganun eh. 'Di ba? Yan, dahil sa mga ganitong mga pangginagawa mo. Remember what he did? Sige, pagbigyan na natin. She did. Remember what she did sa kay wala na akong respeto dito ha. Kahit akong sasabihin ko dito kasi I don't alam ko dito sa inyo maraming idolo dito, pero hindi ako mag-idolo sa mga taong mga bastos. Alam niyo itong taong to, no? Kung ano yung ginawa niya kay Jessica Soho noon, na tahimik na nananahimik lang itong si Jessica Soho, but paano niya binastos sa joke. Oo, si Jessica Soho, inanyo niya rin, di ba? Niya, patungkol po sa, ayaw kong sabihin. Wag na natin Hindi pa namin yung nakakalimutan, Vice. Okay? Hindi namin nakakalimutan. Lalo itong ginawa niya kay PRRD, talagang hindi makakalimutan ng mga DDS siya. Hindi magandang biro talaga yan. At dito sa post na ito, may nakita akong nag-comment sa ilalim. Sabi dito, Vice, binabash mo si former President Duterte. Matanda na yun ha, matanda na yun. Akala mo naman, Vice, ganda. Sabi doon sa comment section dito ha, kasi ang nag-post siguro nito is parang share ito ni Cathy Bindag, nakita ko, dinownload. Sabi doon, Vice, si Kifay Chu siguro yung nag-comment, no? Na-remember ko, sabi doon na, Vice, akala mo naman wala kang matanda na magulang na kung minamak mo. Kasi hindi po magandang... Nako, Sir Don Mar, wala, hindi maapektuhan ng ganyan yan. Diba? Kasi talagang ang motibo niya makapagpatawa. Diba? Kasi yun yung trending eh, Duterte, usapan yan eh. So kapitan natin tong isyung to para mas mapag-usapan ako. Kaso parang hindi na magiging maganda yung feedback sa kanya. Siguro buong akala niya kapag tinapik na tungkol sa Duterte is talagang pag-uusapan siya in a good way. Na uy, nakakatawa si Vice, ganito, ganyan, ganyan. Hindi niya alam yung magiging resulta na bad way pala yun. Na hindi maganda yung naging resulta. Mali yung pasok ni Vice eh. Diba? Masela niyan, sensitibo yung usapan na yan eh. Hindi mo dapat ginagamit yan sa kung saan-saan, lalong-lalo kung gagamitin mo lang sa pagpapatawa mo. Nakakulong na nga si Tatay Digong doon sa dahig. Yes. Nagdudusa. Tapos bibiruan mo ng ganito? Diba? Ano kaya reaksyon nila BP Sara dyan, no, pag nalaman? Pinatutungkulan siya kahit hindi niya binanggit si Duterte, si Tatay Digong dito. Obvious naman, di ba? Kasi sabi niya, promo raw ito ng DDS. At saka may DDS eh. Di ba? Ano ba? Hindi pa ba natin iisipin na Duterte yun? No, ba't nasama DDS doon? Sasakay ng jet ski. Tapos may dahig pa. Ko sa joke na ito Sasakay ng jet ski, meaning jet ski, si Duterte naman ang nagsasabi niyan, di ba? Yung biniro. Imposible naman si Harry Roque yung sinasabi niyan. Di ba? Duterte yung patungkol sa jet ski. It's hyperbole yung ginawa ni Tatay Digong, pero ginawa nilang literal. Jet ski raw, papuntang dahig, promotion raw sa mga DDS. So meaning to say, binabanata niya ang mga DDS. Kasama kasi, na din yun. Alam natin na galit ito kay Tatay Digong. Remember, Vanda, noong birthday mo, ginigreet ka pa ni Tatay Digong ng happy birthday, Vice Ganda? Naalala mo yun, Vice Ganda? Tapos ito yung ipapalit mo? Ito yung kapalit na ibinigay mo? Alam mo, Vice Ganda, tama yung sinabi ni VP Sara. Ang gaba, guys, Vice Ganda, ang gaba, dili magsaba. I hope, Vice Ganda, hindi ka magabaan. Okay? I hope lang, Vice Ganda, na hindi ka magabaan. Kasi time will come when you are at your lows, kagaya ni Tatay Digong ngayon, nasa pinaka-low siya sa kanyang buhay ngayon, tapos ginaganyan mo pa, binabash mo pa ng ganyan. Ewan ko na lang, Vice, when you are sa iyong pinakamahirap na kalagayan sa iyong buhay, tingnan natin anong mangyayari sa iyo. At ikaw ay ibabash. Tingnan natin kung ano
ang Kung anong pakiramdam mafe-feel niya. mo. Wala ba akong problema sa mga kasamahan niya sa Showtime, sina Ard Cortez, Vong, si Jong. Wala akong problema doon eh. Mga mababait yun ng mga tao eh. Tahimik Ito lang yun. talaga siya. Bastos. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon, ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Donmar TV. Kayo, mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.